Okay mga ka-trigger, isang mapagpalang araw lang sa lahat ng mga subscribers ko. Shout out sa inyo lahat. At welcome dito sa ating munting YouTube channel. At sa mga OFW, sa mga panig ng mundo, sana tayong lahat ay nasa mabuting kalagayan. At bago ako bumati at magpasalamat, ay gusto ko lang munang basahin ang ating content ngayon mula sa katanungan ni Sabon Milimerald. Okay. Sabi niya ay baka pwede din po sana gawa nyo video ang pagkakaiba ng Taurus M82 versus 1911 standard size, kung ano ang mas magandang pang carry or home defense. Parang ganun. Kumusta weight nila, parang ganun po. Okay, so tinatanong niya kung alin ang mas magandang pang carry, pang home defense sa Taurus M82 at kaysa doon sa 1911 standard size. Parang kung susumahin ito ay revolver versus pistol. So bago natin yan sagutin, ay gusto ko lang muna kayong pasalamatan dahil sa inyong pagla-like at pag-share ng ating mga videos, dahil na dumarami ang ating mga subscribers, na nasa 48,600 plus na mga subscribers na tayo. At maraming salamat din doon sa mga hindi nag-skip ng ads, dahil ang aking YouTube channel ay ginawa ko para sa ating mga beneficiaries. Meron tayong 6 na estudyante na tinutulungan para makapag-aral. Mga anak sila ng single parent. Kaya maraming salamat doon sa hindi nag-skip ng ads. Ang kita ng ating YouTube channel ay para sa ating mga beneficiaries. Lalo tigit, maraming salamat doon sa mga tumulong na nagpadala dito sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan yung number na yan para bumili ng baril. Wala po kami pinagbibinta o pinagbibiling baril. Mag-message lang kayo dyan kung kayo ay may papaabot na tulong sa ating mga beneficiary para ma-recognize kayo ng ating YouTube channel. Katulad ni Sir Noli Peace America, bagaman ayaw magpabanggit ng pangalan, ako sir ay labis na nagpapasalamat sa iyo sa patuloy mong pagtulong sa ating mga beneficiary ng mga kapuspalad na mga bata. Kaya pagpalain kayo ng Panginoon at sana marami pang gumayas katulad ninyo na may puso ng pagtulong. Okay, so dito na tayo sa katanungan ni Sabon Milimerald. Okay? So tinatanong niya kung ano ang pagkakaiba ng M82 at ng 1911 standard. Unang-una, ang pagkakaiba nito ay yung baril. Bakit? Ang M82 ay revolver yan. Revolver. Okay, so yan ang ano naman, ang 1911 naman ay automatic pistol. Merong 9mm at merong 45 caliber. So yan ang pagkakaiba niyan. So unang-una sa baril. So tingnan natin, parang ano ito ay revolver versus 1911. So kung titingnan natin ang Taurus M82 ay isa siyang revolver. Okay? At siya ay double action. Ibig sabihin ng double action, pwede mong kalabitin kahit pwede mong basta kalabitin na lang, wala nang safety. Pag kinalabit mo, at yung single action naman niya ay pwede mo siyang ikak at kalabitin din. Ang pagkakaiba lamang ay ang double action nito ay matigas, medyo mahirap kalabitin. At yung kanya single action, kung gusto ninyo pang precision, ay i-single action ninyo, ikak ninyo yung kanyang hammer. So ganun ang revolver. Ang 1911 standard naman ay merong 45 caliber at merong 9mm. Yan ay semi-automatic pistol. At yan ay hindi man double action. Ibig sabihin, kinakailangan mo pang mag-load sa chamber at single action ang ano niyan, ang kanyang operation, single action.
At wala siyang although may mga bagong version na double action na rin. Okay, so yun ang pagkakaiba. Pero yung mga standard talaga ay mga classic ay single action yan. Okay, sa caliber, ang caliber ng Taurus M82 ay 38 special ang mga bala niyan. Although may mga malalakas na plus P, okay, may mga bala na mga plus P, yun ang pagkakaiba niyan. Ang 1911 naman ay merong 45 at merong version ng 9mm. So yan ang niyan. Meron din silang mga bala na plus P. Ganyan din ang 9mm at 45. So yan, ganyan. At ito ay nagkakaiba pagdating sa kanilang capacity. Ang capacity kasi ng Taurus M82 ay 6. Kumbaga 6 ang laman ng bala nila sa kanilang cylinder. So 6 lang. Nakakalamang dito ang standard na 1911 dahil merong 7 round na magazine at merong 8 rounds. So nakakalamang ng isa o dalawa. Okay. Plus, pwede ka pang mag-chamber load, madadagdagan ng isa. Chamber load plus yung magazine, so madadagdagan pa ng isa. Yun ang kagandahan ng ng automatic pistol. Okay, pagdating sa ang bigat hindi nagkakalayo, magaan ng konti ang unloaded ito, yung walang bala. Magaan ng konti ang ang revolver na Taurus M82. Nasa 37 ounce ang walang bala. Okay, yan ang approximate. Ang naman 1911 ay nasa 39 ounce, wala din bala. So pag may bala yan, mas mabigat ang bala ng 1911 at mas marami, so mas mabigat yan. Ngayon, depende yan kung pagpili ninyo kung saan ninyo gagamitin. Okay. Magandang pang home defense ang maganda rin pang home defense ang revolver. Dahil yan ay ginagamit yan ng mga security personnel sidearm. Kaya makikita ninyo yung mga security natin. Revolver, walang batangal. Walang batangal yan. Kalabit ka lang ng kalabit. At ang niyan, general purpose yan, reliable. Walang bata-batangal, walang jam. Okay, so yan magandang pang home defense. Okay. At yung hindi ko naman sinasabing hindi magandang pang home defense yung 1911. Parehong magandang pang home defense yan at pareho ring ang revolver kasi magandang pang self defense yan. Yung biglaan kasi ang mga pistol may mga condition pa yan Condition 1, chamber load, safety up. Chamber load, hammer down, may mga ganun pa. Meron namang inserted magazine. Inserted magazine lang, walang chamber load. May mga condition pa yan Meron namang hindi naka-insert ang magazine. So, depende sa inyong paggamit yan. So, yan ang mga condition. Samantalang ang revolver, M82 Taurus, basta saksakan mo ng bala yan sa sa kanyang bula o sa kanyang cylinder, wala na safety ang kalabit ka lang ng kalabit diyan. Ang safety niyan, yung double action niya medyo matigas. At wag kayong wag kayong magtatago ng revolver na naka single action. Napakadelikado. Kasi konting magalaw mo, mapakalambot ng trigger niya. Pag yan ay naka-single action, konting magalaw mo yan. Wag kayong magtatago ng baril ng kahit pa naka-holster. Kung hindi rin lang kayo sanay gumamit niyan, nasa sa inyo na yan. So, ang naman, ang 1911 ay magandang pang target shooting. Kaya
yan kalimitan ang ginagamit ng mga shooter na panglaro, pang target shooting. Although meron din namang kategory na revolver category sa shooting. Pero hindi mo sila pwedeng pagsamahin. Ibang kategory yan, ibang kategory naman to isa. So yan ang ano. At maganda rin pang home defense ang 1911. At occasionally open carry. Magandang pang open carry. Pero sa inyong sa inyong kayo na ang mag-aano dito eh. Ang kagandahan pa ang lamang pa ng isang 1911 yung kanyang capacity. Mas marami ang kapasidad niya. So ayun. So titingnan natin ang mga pros and cons ha. Ang pros and cons ng Taurus M82. Yan ay classic, matibay na 38 special revolver. No, yan ay kilala sa kanyang pagiging simplicity, open use. Yan nga, yung sinabi ko kanina, open use by security personnel and for home defense. Okay, so parehong maganda sa pang home defense yan. Depende lang talaga kung saan kayo mas meron kasing mas ayaw nung maraming kung talagang gusto niyo simple revolver, ang pinaka-simple talaga. At ang recoil nito ay manageable. Ibig sabihin, hindi gaanong malakas ang manageable. Kasi nga, kaya malakas ang recoil ng ng mga pistol. Kasi yung slide niya, umaatras. Umaatras yung slide. At pag atras ng slide, isasama pa niyang itutumba yung hammer. So, malakas ang flip ng ng kanyang recoil. Samantalang ang revolver, ang lang sa kanya, yung tulak lamang ng bala. Ay ang pistol kasi tulak ng bala plus yung sipa ng slide. So halos madudubli. 'Yun ang ng isang pros ng compared sa 1911. Manageable recoil niya. At ito ay medium to heavy frame dahil medium at ang kanyang frame manageable especially for new shooters. Maganda ito sa mga baguhan. Kaya nga sabi ko, kung baguhan kayo na mga humawak ng baril, pinaka-simple at pinaka-madaling hawakan, revolver. Dahil nga kalabit ka lang ng kalabit. Wala ka ng pag-aaralan ang pag-aaralan mo lamang dyan ay mag-open ng cylinder, maglagay ng bala, at pumutok ng tama, yung tamang hawak lang. O yun lang. Ay sa ka ng pag-change ng magazine, pag-release ng magazine, pag-cock, okay, pag-load, pag-aralan mo rin yan. O yung pag-operation, ang daming operation, hammer down, may mga ganun-ganun pa. May mga safety up, basta marami ka pang pag-aaralan dyan. Kaya nakakalamang ito pagdating sa simplicity. At ito ay magandang pang point and shoot lang ito ang operation nito. Pwede itong kung mga nasa 5 to 10 meters, point and shoot lang. Kasi ang nito, ang sight nito ay nakafix ang sight nito. Ideal for high stress situation. Okay, yung mga stress situation, yung mga biglaan. Apakaganda nito. Pagbunot mo, kalabit. Tutok, kalabit. Yun lang ang nito. Once cock or single action or double action mode, bala ka na. Kung medyo malayo yung puputukan mo, cock mo. Madali lang na maikak yan eh. Ito lang gagamitin mo dyan eh. O pag-cock mo yan, tutok, silip, putok. Yun lang ang pinakang niyan. At ang isa pa nito ay ang safety nito. Ang safety nito ay meron itong transfer bar. Ibig sabihin ng transfer bar, may mga video na tayo nito. Kung aksidenteng mabagsak man ito, hindi siya puputok. Kasi may siya. Puputok lang ito kasi meron siyang firing pin safety block o yung transfer bar. May video na tayo niyan para malaman nyo. Sa mga accidental discharge drop, yan ang may niyan. Ang isang pros niyan.
Although yung mga 1911 din naman, yung mga Series 80, meron ding firing pin safety block. At marami pang ibang features ng safety. Okay, so ang cons nito ay yun nga, low ang capacity niya pagdating sa bala kaysa sa mga automatic, lalo na yung mga modern automatic, mayroong mga 15 plus 1, 14 plus 1, mga ganun. Pinakababa, 10 plus 1, yung mga high capacity. So yun ang Pero sa mga standard, talo pa rin siya ng 7 at saka 8. At saka pa, yung pagre-reload ang cons nito, mabagal ka mag-reload. Mabagal ka. Kahit pa mayroon kang speed loader, kinakailangan mo pa rin ang practice. Kaya dahil kung wala kang practice doon, pero mas mabilis pa rin yung swap lang ng magazine. Pag-release mo ng magazine, pagkuha mo ng isang magazine, salpak-pak, kasap, putok. Yun, doon lang siya tatalunin ng revolver. Kaya gusto ko ang pistol, mas gusto ko sa pang home defense. Kasi kung sa mapalabang ka ng barilan sa loob ng iyong bahay at lumalaban yung iyong kalaban, nakakalamang ka na. Kung kasi pagdating naman sa labas, kalimitan yan, tumatakbo na. Hindi man yan nagkakaputukan ng matagal. Tumatakbo na yung kalaban. Okay, so yun ang kagandahan ng pistol kaysa sa revolver. Yun ang mabagal ang pagre-reload ng revolver. At saka ang isa pa nito ay fix ang kanyang sight. Naka-fix. Hindi ka mukha ng pwede mong lagyan pa ng red dot optic yan. Marami kang pwedeng ilagay na palit na sight. So, yun ang kagandahan pa ng Pero meron din kasi nalalagyan din ang sight niya ng mga yung fiber optic, nalalagyan din yan. So, depende na yan kung i-enhance ninyo. Okay, ang mga standard naman na 1911 ay classic ito. Ito yung mga kinopya o clone na ginawa ni John Moses Browning. Ang pinagkopyahan nito ay Colt. Yan. Pero isa lang ang platform nito sa mga 1911. So, ang nito ay yung trigger niya ay maganda. Maganda yung trigger niya kasi nga single action ay magandang kalabitin. Okay? Ang standard ay 5 pounds lang Kisa naman doon sa double action na revolver na tigas. Pero ang revolver, pag single action mo, malambot na rin. So, yan. At affordable din yung mga price nito. Hindi rin kamahalan. Meron mabibili kayo, wag lang yung mga high-end. Masyadong mamahal. Ang isa pang, ang mga pros nito, yun nga, excellent trigger known for its crisp, light single action trigger which can enhance accuracy during target shooting. Pang mga target shooting, mas precise ang 1911. Okay, so yan ang At saka ito ay mas powerful kaysa sa mga revolver. May video na tayo dyan kung bakit naging powerful ito sa mga revolver. Mas lalo na yung mga 45 ACP. Proven ito sa self-defense caliber known for effective stopping power. So yan, malakas ang stopping power nito. Kung pang self-defense, kaya gusto ko itong mga pistol ay kaysa sa revolver, mas malakas ang stopping power nito. Sang-ayon din sa aking mga review, kahit pa yung mga 1911, talo pa rin yung mga 38 special, yung mga 9mm. So, yun ang isang maganda. Kaya mas gusto ko itong pang home defense. At para sa akin lang ito hindi ko naman kayo inaano. Pero ang importante dyan ay marunong kayong gumamit ng baril. So, yan ang nito. Ang mga pros. At yung ergonomics niya, yung sa paghawak mo, maganda kasi ang feel o ang hawak mo sa 1911. Maganda ang aim of shooting para sa akin. At yun din naman ang sinasabi dito ng mga expert. Maganda ang grip niya, ang angle at high regardly at
ito ay sang-ayon na rin sa mga maraming shooter. Mas magandang hawakan kaysa sa revolver. Okay, kasi ang revolver may bula pa. Pag namali ka pa ng hawak dyan, pwede ka pang madali na side blast. Okay, so yan ang ano. Ayun nga, ang isa pa nito ay yung magazine niya ay high capacity. 7 to 8 rounds magazine. Ang ano ay 6 rounds lang ang revolver. Ang cons nito ay yun nga, medyo mabigat siya. Lalo na yung mga metal, all steel. Pero meron din naman ngayong lumabas na mga polymer, aluminum, mas pinagaan pa. So pero ang pinagbabasehan lang naman natin yung mga standard Yung mga standard frame, yung full size nito ay medyo may kabigatan at less comfortable pag nag-hand carry. Lalo na pang concealed carry compared to some alternatives. Pero ang sabi ko nga, wala namang problema sa akin ang concealed carry dahil nakabag naman. So pagdating sa maintenance ay mas medyo mahirap ito ang maintenance nito. Okay? Medyo at pagdating pa rin sa recoil, yung sinasabi ko, mas malakas ang recoil nito. Okay, ang reliability nito na topic na natin yung pagdating sa recoil. Yung reliability nito with specific ammo, ito ay namimili ng ibang ammunition, ibang bala, lalo na kung ibabalahan mo ng mga semi-wad cutter, kasi may mga ammunition na semi-wad cutter, mayroong wad cutter, at lalo tigit yung mga hollow point. Kasi ang revolver, hindi ka na magcha-chamber niyan kalabit ka lang ng kalabit niyan So ayan lang ang niyan pagdating sa sa malfunction, namimili ng bala. So ayan, bala na kayong mamili. Ang importante sa akin, i-condition ninyo ang inyong mga baril. Kung ano man ang baril ninyo, laging dapat alam ninyo na nasa kondisyon. At dapat alam ninyo ang mga baril kasi may mga pros and cons, may mga din yan kumbaga may mga sakit-sakit din yan. Alam ninyo kung ano sakit ng inyong baril. Kung ayaw ng full metal, kung ayaw ng reload, huwag ninyong balahan ng reload. Kung ayaw ng hollow point, huwag ninyong balahan ng hollow point. Doon na kayo sa sigurado. Para kung dumating kabiglaan, ay di, nasa Okay, so matotal, nasa sa inyo ang pagpili niyan. Parehong maganda yan. Parehong nakakamatayan. Parehong deadly yan. At parehong maganda sa home defense, self-defense. Depende na lamang kung alin ang papraktisin ninyong gamitin. Okay yan. At maraming salamat sa inyo. At shout out kay... shout. Okay, shout out sa ating mga community spotlight. Okay, shout out kay Gimboy, meron kang 75 engagement. Shout out kay Kuya Alex, meron kang 17 engagement. Shout out kay Chocolate, meron kang 39 engagement. Shout out kay Nigas Waray, meron kang 16 engagement. At shout out kay NDC, Noy Peace America. Maraming salamat sir sa iyong pagsuporta sa ating mga beneficiaries. Pagpalain kayo ng Panginoon. Okay, maraming salamat sa inyo lahat. God bless. Thank you very much.